sangguni sa inyo? Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo. Tuwing linggo, 1:00 ng hapon, dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1:05 in the afternoon. Ito na naman po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Dito po sa ating kung tawagin ni Jeannie ay Sunday Habit. Kasi tuwing linggo po tayo, 1 to 2 p.m. Ito pong ating programa ay mag-usap tayo, Miss Malu, the very first professional life coaching on air program for the masses. Ayan ho. Kaya marami yung nagtatanong sa akin kung meron daw tayong other programs na dito sa RH na any other day. Kasi daw, naririnig daw niya ako ng paminsan-minsan, mga 11 to 12 ata, may Merkulis daw, may Martes, ay hindi ho. Hindi ho, guest lang po ako dun sa programang yon. Tsaka phone patch po yon. Tayo po ay live dito sa DZRH. Ayan ho. Hindi lang ho yan. Live streaming ho tayo. Kaya tele-radio, so naka-cable ho tayo. Alam ko ho, pag signal ang provider ninyo, channel 18. Pero kung iba ang provider ninyo, then tanong na lang ho nyo sa provider. However, yung mga kabataan, mas type nila mag-FB eh. So, sa FB ho, live din tayo. Sige na, pumunta na kayo sa FB nyo. Okay? Ang facebook.com/DZRH News Television. Okay? So, facebook.com/DZRH News Television. We are live. So, makikita niyo ho ako dito sa ating studio. Yun naman ho, mas type nila YouTube. Edi live streaming din ho tayo sa YouTube. DZRH News Television .tv. Yan naman ho ang ating pasok doon, no? So, live ho tayo. Hindi lang ho live tayo na habang yung programa ginagawa, kung hindi, pagkatapos ho ng programa, lahat ho ng episodes natin ay uploaded na. So, pwede nyo na hong ulitin, especially yung mga tao na sinasabi nilang nagtitake down sila ng notes. O doon na lang nyo ho, ulitin ulit, i-download. Usually ho, mga Wednesday yan, nandyan na ho ang new episode. And, of course, kung mas type nyo sa inyong laptop at sa inyong mga sa inyong mga computer sa bahay, di live streaming ho tayo, www.dzrhnews.com. Pindutin nyo ho yung RH TV, voila! Ayan, magkikita-kita na tayo, no? Okay, so, yung mga datihan na, yung mga regular na mga listeners natin, they get it. Meaning, naiintindihan nila kung bakit ang aking tagline at the end of the program is life is beautiful. Naiintindihan na nila yun kasi regular na sila. Pero marami pa rin nagtatanong sa akin kasi bago pa lang daw silang listeners. So which means either sinabi sa kanya makinig sa akin ng kapitbahay nila, kaibigan nila, o kaya naman natsyempohan nila ako, nagustuhan nila, they stuck, ganun ho. At yun, ang tinatanong nila, bakit daw ba? Alright, na ang aking tagline ay life is beautiful. At I always, kasi kung regular na kayo, alam nyo na mas kanong problema, mas gano'ng katindi at kakalalim ng inyong mga problema, ang aking katapusan is always positibo. Okay? So always a positive slant. Okay, so ang gagawin ko natin ngayon, nakakuha ako ng tinatawag na pangtuhog. Yeah, pangtuhog. Tatalakayin natin lahat ng ating mga sitwasyon na tinek sa akin at maipakikita ko sa inyo kung bakit ganyan ang aking tagline, no? Umpisahan natin itong dalawang babaeng ito. These two ladies have very very similar
situation. No? Napaka halos parehong-pareho, nagkakaiba lang ho sila doon sa edad nila at saka yung mga tinatawag na specific concerns. Okay? Kasi hindi naman ho lahat ng tao eksakto okay ang kapalaran o ang nangyayari. Pero may mga similarities ho tayo. Yan. So, si Miss Josie ho, Miss Jo. Ayan, Jo na lang. Tiga Mindanao daw siya. Ayan, okay? So, again, summary na to, ha? Ang sabi niya, nawawalan daw siya ng pag-asa sa buhay. Nawawalan na ako mismo ng pag-asa sa buhay. Sobrang lungkot ako. Dahil sawi ako sa trabaho at pag-ibig. Naku, bakit naman, Jo? Okay. Yun daw trabaho niya ngayon, pangatlo na niya ng trabaho. Kaya lang, palagi daw siyang biktima. Ang mga yun ang mga words niya eh. Mga biktima daw siya ng tinatawag na retrenchment. Ang sabi ng retrenchment, natatanggal sa trabaho. Not because gumawa kasi na ng masama. Kung hindi, natanggal lang sila. Okay, may mga dahilan niya, pero natanggal sila. 30 years old siya. Bata pa yun, love ko, 30. At single. Hay, mabuti na lang single pa. Wala pang pinapakain ang mga anak, no? At ito pa, kasabay daw niya, for some reason, kasabay niya nawawalan ng trabaho, ay nawawalan din siya ng boyfriend. Parang simultaneous daw. Bakit naman daw ganun kamalasan niya? Ayan. Yun ang kanyang sinabi. Kasi yung isa daw, yung unang alis, yung una siya natanggal sa trabaho, yung daw boyfriend niya, abay nakakuha ng ibang GF, pinalitan siya. Ganun lang yun. Yung isa daw ay sinabi na lang sa kanya, break na tayo kasi hindi na kita mahal. Parang, I just found myself not in love with you anymore. Ganun lang yun. At yung isa naman daw destino sa malayong probinsya, at matagal na sila, nagkalayo na sila, nagkalimutan na lang sila. Ayan. Now, ito ang clincher. Miss Malong, mabait naman Yan sabi niya, mabait naman daw siya. Kaya in fact, sinunod daw niya ang kagustuhan ng mga magulang niya na kumuha siya ng accountancy. Miski daw pilit siya at ayaw na. Ay, natapos naman niya. O mo, ang bait talaga ng batang ito. Natapos daw niya. Pero talaga, ang gustong-gusto daw niya ay kumuha ng fine arts. Love ko, this is your course. Fine arts kasi gusto daw niya maging artist. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung anong artist. Ito ba ay painter, sculptor, or whatever. Basta sabi niya, artist. Sabi niya, kaya sinisisi ko ang Diyos. Naku, biniblame niya si God. Kasi sabi daw ng mga magulang niya, kapag siya daw ay masunurin at sinunod lahat ng kagustuhan ng mga magulang, siya daw ay ibe-bless ni God. Pero imbes na the blessings daw ang na-receive niya, lahat ng mga puro kamalasan daw sa buhay. Bakit daw ba ganyan? Kaya nawawala na siya ng pag-asa. Nako. Napakalalim ng sugat mo at hindi natin kayang talakayin dito sa programa yan. Pero ganito yung mas practical side muna at yan tungkol sa nagagalit ka na sa Diyos at biniblame mo yung sa Diyos. Alam mo maraming ganyan. Kaya next week ko tatalakayin yan. Pero ito muna. First point. Alam naman si Miss Malu. First point. Tatanungin kita, aware ka ba, Miss Jo? Aware ka ba sa gamit mong language and lingwahe? Meaning, aware ka ba na ang mga words, sa mga salita na ginagamit mo ay negatibo? Okay? At blaming. Biniblame mo ang mga tao o sitwasyon outside of yourself. Labas sa'yo. Parang ang dating kawawa ka naman. Ayan. Tignan mo ito yung mga words mo. And I will repeat. Sawi. O, diba sawi? Sawi ako sa trabaho at pag-ibig. Another one. Biktima ako ng retrenchment for 3 times na. Ano pa? Walang pag-asa. Nawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Puro kamalasan na lang. O, ayan. Galing sa'yo yan, Sinisisi ko ang Diyos. At yung kahuli-huli yan, pininit lang ako ng mga magulang ko. Anong tawag mo dun sa mga words na yun? Positibo ba yun? Okay. So, ang common denominator niyan ay wala kang kasalanan kasi lahat na nangyayaring hindi maganda sa'yo ay dahil sa iba. Magulang mo, yung kumpanya na pinagtrabahuhan mo, ang Diyos, ang boyfriend mo. So, ikaw ay absuelto.
Parang ganun ang labas nung love ko eh, di ba? So, baka hindi mo na-realize, so paparealize ko sa'yo, ha, Miss Jo, baka hindi mo na-realize na nag-develop ka na sa haba ng panahon, nag-develop ka na tinatawag natin victim mentality. Sabihin, kawawa naman ako, biktima ako, hopeless ako, I cannot do anything about it, kaya nade-depress na ako. Ayan. Alam mo ba, yung first step para matulungan ng isang tao kung ano man ang problema niya, ang first step niya is awareness. Love ko, ano ba yung sabihin na awareness? Gagawing, in other words, ipapa-aware ko sa iyo na kung hindi mo man alam, hindi mo napapansin, papapansin ko sa iyo. Awareness in short. Alam mo na 'yon, Miss Jo. Nag-aral ka naman ng accountancy, no? Okay. So first step is awareness. Baka hindi mo alam, kaya I'm just telling you. All right? Para ako yung mirror mo, ako yung salamin mo. Second point. Eto, okay? Regardless sa anumang nangyari sa'yo. So, regardless to what happens, whether small, big, regardless of what happens, lahat ng tao may papel dun sa nangyari. We all play a part. Maaaring konti lang, maaaring malaki, but we all have a part, okay, in it. In short, may magagawa lahat ng tao, maski na nangyari ang ayaw niyang mangyari, may magagawa pa. I will give you proof. No? Una, sinabi mo, pinilit ka ng magulang mo na kumuha ng accountancy, okay, pero hindi yun ang gusto mo. Yes, tama ka, mabait kang bata. Dahil sumunod ka, at tinapos mo ang kursong yon. Yeah, mabait ka. Ang ano lang dito will be, ang gusto mo talaga fine arts at maging isang artist. Now, ang tanong ko sa'yo, di ba, miski naman na pressure ka, pwede po pa na, you can still pursue fine arts, either either second degree mo, or pinagpatuloy mo yung kagustuhan mo, pwede mo pa naman i-pursue miski na natapos mo ang accountancy, di ba? Pwede yun, di ba? You can still pursue. Now, I will give you two classic examples. Tunay ito. Ito yung mga na-meet ko mga tunay na tao na successful at definitely not depressed. Yung isa, babae siya, right? Yung parents niya, pinili talaga siya magmedisina kasi wala daw, yun daw ang kanilang yung kanilang pangarap sa buhay nila, hindi nila na kamit dahil kulang daw sila noon. Kaya gusto niya matupad yung pangarap nila doon sa mga magiging anak niya. Siyang panganay. So, medisina. Alam mo, tinapos siya. Nag-board siya. So, tunay na doktor. Kaya tawag sa kanya, doktora eh. Diba? Tama naman eh, kasi may lisensya siya. Now, ito, pagkatapos ng graduation niya at pagkatapos, one take lang pagkatapos ng kanyang medical board exams, okay, ito sinabi niya sa magulang niya. Ito yung words niya. Okay? Sinunod ko na kayo, doktor na ako. Ngayon, ako naman. Buhay ko naman. That's what she said. Right? And you know what? Hindi siya nag-practice ng medicine. Hindi. Pero doktora. Ang ginawa niya, kasi ang gusto niya talaga ay maging negosyante at kumuha ng business. Nagpatuloy siya ng medisina. Pero yun ang talagang sa puso niya. Business course and to become a businesswoman. Guess what? Nagnegosyo siya. Anong negosyo niya? Medical equipment. Nag-i-import siya ng medical equipment. Meron pa rin ang tawag ito. Meron pa rin relasyon do sa kurso niya kasi medicine, medical equipment. So, naiintindihan niya, 'di ba? Naiintindihan niya. So, ayan. So, successful siya, successful importer siya, happy siya. Alam mo sa English may kasabihan 'yun Miss Jo. Kapag if life gives you a lemon, turn it into a lemonade. Ang sabihin nun, kapag daw ang tadhana or ang buhay ay binigyan ka ng lemon, medyo important ang lemon, kalamansi.
kalamansi. Kapag ikaw na binigyan ng kalamansi, ano ba kalamansi? Maasim. Okay? Mapait, maasim, hindi makakain. Gawin mo daw kalamansi juice. Ayan. Para daw refreshing at matamis. Ganun daw yun. Ay, eksakto kung anong ginawa nitong babaeng ito. Now, meron siyang counterpart, no? Iba, hindi sila magkamag-anak, pero counterpart kasi parehong-pareho. Okay, ang kanilang nangyari. Ito naman lalaki. So, he's the only son. And the dream of the parents is for him to be a doctor, the first doctor in the family. Proud na proud yung parents. Okay? Magaling. Natapos ng medisina, natapos din ng board exam. Okay, doctor din, kaya tawag sa kanya, doc. Yan. Kaya tawag sa kanya, doc. Isa naman, doktora. Okay. Pero ang talagang type niya, negosyo din. Ewan ko, bakit people love business, you know? So, ang pagkakaiba nila will be, mahilig din siya mag-travel at mahilig din siya sa art. Yung mga magagandang bagay. So, naging exporter naman siya ng handicrafts. So, ito yung mga handicrafts, yung mga Christmas decor, ganyan. Hindi siya yung gumagawa niya, pero negosyo niya yan. So, may mga artist siya, tapos gumagawa, tapos ine-export niya mga Christmas decor. These are export products of the Philippines. So, every year, 3 times a year, pumupunta yan abroad, nagtatravel, kasi nagte-trade show siya kasama ng Philippine delegation. Say mo. Di ba? Naging doktor siya dahil sabi ng magulang niya, una kang doktor sa pamilya. Totoo naman, nakatapos siya. Pero, sinunod pa rin niya yung gusto niya. Happy siya ngayon. Di ba? So, miskin na sabihin mong pinilit ka, okay, pwede pa rin i-pursue yung gusto mo. Yan. Pangalawang pruweba, sabi mo, biktima ka ng retrenchment. Tatlong posibleng rason bakit nagkakaroon ng retrenchment ang isang company. First is the company closes. Ang sabihin, nalugi na, sinarado na yung kumpanya, natural, lahat kayo walang trabaho. Di ba? Okay. Pangalawa naman, maaari kasi hinaharap ko to all the time kasi especially yung number 2 kasi pag nag-close na yan, papasok naman kami para i-prepare lang yung mga tao. Para naman kasi may tinatawag ng separation pay, mga ganyan-ganyan. Sana naman nakakuha ka ng separation pay. Yung second reason will be, tinatawag natin is position redundancy. Ang sabihin, either pinagbili yung kumpanya, may nakabili ng kumpanya, alright, at kailangan hindi pwedeng dalawang vice president, dalawa presidente, dalawang manager, diba? Kasi yung bumili, syempre, ang kumpanyang bumili, yung mga tao niya, ang uunahin niya. Ganun talaga yun eh. Okay? Kaya redundant yung position, mawawalan ka talaga ng trabaho doon. Alright? Now, yung pangatlo, tinatawag naman namin dito is, business difficulties or business change of direction. Nangyari ito sa isang kliyente, pharmaceutical company, ang number 1 selling product niya yung antibiotics. Ang antibiotics, lahat halos ng kumpanya may antibiotics, kaya bakbaka na doon, konti na lang daw yung margins nila. Pero, ang malaking margins meaning yung profit, kita, ay oncology drugs, cancer drugs. Alam niyo naman, saksakan ng mahal yan. Chemotherapy, 500,000, yung mga ganyan. So, dinisband nila yung antibiotic section nila at, nireplace nila ng oncology. Siyempre, hindi naman lahat yung kinakailangan dito, konti lang, etc. So, yung iba nawala na doon. Now, tanong ko sa'yo, lahat ba ito, kasalanan mo? Of course, hindi. Pero anong pwede mong gawin? Itong pwede. Hindi ba? Tanong mo sa sarili mo. Accountancy ang tinapos mo. Alright. Pero ito, ang type mo fine arts. Okay. Imbis na isipin mo na ikaw sawi, bakit hindi mo isipin na, pagkakataon ko na i-pursue ang tunay kong gusto. O kaya naman, na magbago ako ng industrias, mag-a-apply ako sa trabaho na art-related. Yan. Diba? Yan ang sinasabi ko na may magagawa ka. I'll give you an example. A classic example again. Kasi remember, career coach ako. Ito yung tinuturo ko sa kanila Alright. Top manager ng isang bank. Something happened to the bank. A mistake.
O di nagsinarado ng Central Bank yung kanilang bangko, bank president. Pero alam mo ba ang kanyang passion at saka hobby niya? Restoring vintage cars. Alam mo yung mga vintage cars, yung lumang Camaro, yung mga luma, yung talagang yung lumang-luma, pero yan, nagre-restore siya nun eh. Yung sa kanyang spare time, di na kanya maasikaso kasi ang dami-dami ang responsibilidad. Di yung nawala siya ng trabaho, ginawa niyang full-time. Ang laki ng kita niya kasi yung mga tao na nagpaparestore mga kotse, may pera yan. Di naging blessing in disguise ba yung pagkaka-retrench sa kanya? Di ba, love ko? Ito naman, female, babae. Na-retrench din. Okay? Kasi nag-hostile takeover. So, nag-hostile takeover, yung bumili sa kumpanya nila ay pinagtatatanggal yung dati doon at pinalitan ng kanilang sariling tao. Ayan. Di na wala siya ng trabaho. Pero, pag weekends, meron din siyang hobby. Babae ito, ang kanyang hobby ay, cupcakes. Nagbe-bake siya ng cupcakes. At tuwing Pasko, ang laki ng kita ng sideline niya. Cupcakes. Ngayon, ginawa niya. Sabi niya, itong gagawin ko. Full time sa cupcakes. Basar dito, basar dyan. Tapos, by orders, box by box, dosena. Ngayon, may negosyo siyang cupcakes. At siya, wala siyang pwesto, ha? Wise target ng babaeng to eh. Siya ang nagsusupply sa mga top coffee shops sa Makati. Kala niyo ba, punta nyo doon, ang may gawa nun sila. Hindi, dinideliver ngayon. Say mo. Di ba? So, naging blessing in disguise sa kanya, yung natanggal siya ng trabaho kasi nagawa niya yung talagang gusto niyang gawin. Di ba? Success story. It's 1:21 in the afternoon. Kayo nga alis dyan. Miss Job, ipoproof ko pa sa'yo ano ba yung pwede mong gawin. Kasi yung susunod natin ay jinx ka sa pag-ibig. Tapos sinisisi mo ang Diyos. Talaga? Sige, wag ko kayo nga alis dyan. Babalik ko, si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po Unique. It's your toothpaste at your price. ACS. Ano ba yung usual makabawal para mag-take effect itong mga products na ganito? Usually pag topical, local lang ang effect niyan, diyan lang sa balat, no? Pero ang ano natin is pag maglalagay kayo niyan, you should follow yung mga instructions talaga. No, pag sinabing ilagay mo sa gabi lang, sa gabi mo lang ilalagay. Pag sinabing bawal magpaaraw, pag naglagay ka niyan, dapat huwag ka magpapaaraw. Pag sinabing, pag nilagay mo yan and you put another one, like to protect your skin, you have to follow that. Kayamanan ang kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness, araw-araw, 12:30 p.m. dito sa DZRH News Television. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Di basta nakakatawa, magiging viral. Di basta nakuha ang atensyon mo, magte-trending. Kaya manood ng programang gumawa ng ingay sa social media. Eto talaga ang nag-viral. Eto talaga ang nag-trending. Kasi nabalita ito sa DZRH News Television. Certified na marami talagang views, comments, at shares. TVN. Trending and viral news.
Magkita-kita tayo linggo-linggo dahil ibibigay ko sa iyo ang mga top videos na ito. TVN Trending Viral News Weekend. Sabado alas 6 ng gabi sa DZRH News Television. Hindi porke balita, seryoso usapan. Ala pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. It's 1:25 in the afternoon. So bago ako magpatuloy doon sa ating third pruweba para kay Miss Jo, gusto kong tatawagin si Love ko kasi ito, mga kliyente ko to. Ito, closer to home kasi kamag-anak namin to. Kaya kitang-kita namin kung ano ang actual na nangyari na meron kang magagawa. Love ko? Naalala ko yung kinikwento mo kanina yan, actually yung kapatid ko, half sister, anak ng tatay ko doon sa una niyang naging asawa dahil biyudo yung tatay ko Yeah. Okay. Yung kapatid kong ito, babae, natapos siya ng chemistry. Sa University of the Philippines, sa UP. Matagal na yon. Gusto nyo malaman kung gano'n nakatagal yon? Ngayon nata, 92 na ata siya. 91. So, retired chemistry professor siya sa UP Los Baños. Okay. Nung malita ko, yun ang alam kong natapos niya. Nadidinig ko natapos niya yon. Pero alam nyo ba kung ano yung yung hilig niyang gawin? Talagang hanggang ngayon yun ang ginagawa pa rin niya. At kinilala siya nung UP doon sa Los Baños na ito talaga yung kanyang, magaling siya dito sa ganitong aspeto, sa career na ito, nagpipaint siya. Yeah. Pero hindi siya kumuha ng fine arts. Yes. Sa lahat ng kaming magkakapatid, ikaw ang kumuha, ikaw lang ng fine arts. Now, maski naman din ako, noon, kasi pag kumuha ka ng fine arts, sasabihin ng mga kaibigan mo, ng mga magulang mo, walang kita dyan. Baka magutom ka lang. Kasi alam ng tao, pag fine arts, magpipaint ka lang. Hindi naman lahat sumisikat. Hindi naman lahat kumikita. Okay, so para naman din ako, ito yung akin naman experience. Ang kinuha ko, advertising, visual communication. Para agad-agad, pwede kang magtrabaho sa labas. Pwede kang magtrabaho sa advertising agency o kung anumang kumpanya na may kinalaman doon sa creative. Pero hindi ka nagpipintura, hindi ka gumagawa ng sculpture, mas madali kang kumita. Ngayon, hindi din naman ibig sabihin dahil ginawa ko yon, maganda na agad ang buhay mo. Kasi yung mga kasabay ko noon, mga pumasok din doon sa painting, sculpture, mas malaki pa ang kita sa akin ngayon. Sila talaga, sabi na pag nagkikita nga kami, sabi sa akin, ikaw kasi mo, nung magkakasabay naman tayo, pareho tayo nag-exhibit, kung saan mga gallery, ang gusto mo, kumita ka agad. Kami talagang pinagtiyagaan namin to. Kung hindi siguro, pareho tayo ngayon. Para bigyan ka ng example, kung gaano ka lang kinikita nila ngayon, kumpara dun sa mga ibang taong na kilala ko, isang painting nila siguro mahina ang 300,000. Pinakabababa na yon. Depende pa yan kung gaano kalaki, kung ano pa, iba-iba ang halaga. Pero napakalaki kung sa peso. Ibig ko lang sabihin, kung talagang yun ang gusto yun ang nasa puso mo, na gusto talaga na talentado ka, yun talaga yung gusto mong gawin sa buhay mo, maski na ano pa yung mangyari, maski ano pa yung kunin mo, pagpapatuloy mo yun, yung gagawin mo pa rin. Kasi meron din akong kilala, kailangan mo kasing kumita rin Oo. Kailangan mo mabuhay. So, kung ano yun na nasa puso mo talaga, yung talagang talento mo, gagawin at gagawin mo pa rin yun. Miski na on the side. Matututunan mo pa rin yun. Meron nga ako isa nakausap dyan, bago lang, iba ang trabaho niya, nagtatrabaho siya sa isang pagawan, pero nung nakalala niya ako, sir, sabi niya sa akin, sa ano pala kayo, nagpipintura pala kayo, nagpi-artist pala kayo. Kasi yun ang gusto ko rin, buhat malit pa ako, yun ang gusto kong gawin. Pwede nyo ba akong tulungan? O sige ka ako, pwede natin pag-usapan niya, matutulungan kita. Pwede kong ipamahagi sa'yo kung ano yung natutunan ko, kung ano yung alam ko rin gawin. Tuwan-tuwa siya.
Pero meron siyang ginagawang ibang trabaho, pero yun Kasi talaga yung kailangan nasa I puso think niya. sa ano siya sa factory yata. Sa factory, Sa factory siya eh. Meron siya, iba din ang storya niya. Okay. So, balik tayo kay yung sa sister mo. Sa kapatid ko, Sa kay kapatid mo. si Derlina. Okay. Balik tayo kay Kadeling. That's how we call her. Kadeling. Kadeling. Okay. Nag-retire siyang university chemistry professor and yet, yung mga paintings niya, nandyan, nabebenta niya. So, I guess yun ang gusto i-prove sa'yo na yung sinasabi ko na, Miss Carlo, paano nangyari? Pwede mo pa rin pursue. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi. Yun lang, sabi ko, mabalik ako ulit sa sinabi mo, love ko, hindi mo sinisisi kung sino-sino. Lalo na hindi mo sinisisi ang Diyos. Hindi ka nagtahan, bakit nagkaganito? Hindi mo sinisisi magulang mo. Hindi yun. Kasi meron kang magagawa sa sarili mo eh. Responsibilidad mo na yon. Yes. Di ba? Okay. Thank you, love ko. Yan. Kasi hindi ko pwedeng gagawin yung example yung kasi pero for me, I waited for him to say that kasi yung stepsister ngayon. Now, Miss Jo, yung sinasabi mong jinx ka sa pag-ibig kasi yung mga boyfriend mo pinag-iiwanan ka. Tanong mo nga sa sarili mo na baka naman he is not the right boy for you. Na kung sakali man kayo nagtagal, baka lumuha ka lang dyan. Hindi mo ba naisip na baka ininiligtas ka nga ng Diyos sa a relationship full of pain? Maring ganun. Natanong mo ba sa sarili mo, baka naman, ito most probable, okay? Baka naman na-turn off sila dahil nega ka. Baka every time nagaganon ka, puro nega ng sa'yo, ayaw ng mga tao yun to be friends with a negative person. Di ba? So, ito yung pwede mong gawin dito, no? Now, sige, pwede kasi dati, boyfriend ka, o di wala ka ng pagkakataon makakilala pa ng iba. No. So ngayon, enjoy mo yung sarili mo. Okay, you date other people. Date. Ang sabihin ng date, lumabas lang kayo, makipagkaibigan ka, i-enjoy mo lang ang company of other men. Hindi date. Mag-sex kayo. Wala ko sinasabing gano'n. Hindi yun sinasabi ko. Or, pag dinate mo, kailangan boyfriend mo. No. Yun na, para magkakilala ka, kausapin mo, makipag-date ka, tapos, without having a boyfriend in mind, okay, yung mga sa friends mo, para magkaroon ka naman ng malawak na pananaw. Para you don't feel sorry for yourself. Magiging mas, ang taong positibo ay mas marami na-attract sa kanya. Now, in short, okay, regardless of what happened, meron kang magagawa. So, third point, ano nga ba pwede mong gawin ngayon? Ito na yun. Now, kung kailangan mo ng pera, na para bumuhay, di maghanap ka muna. Yung sinasabi ng love ko, kung maghanap ka ng trabaho, maybe sa ibang industriya, mas stable yung company para hindi nagsasarado at hindi ka nawawala ng trabaho. But, at the same time, i-pursue mo kung may talento ka, di mag-umpisa ka. Kung watercolor, kung acrylic. O kaya naman, mag-attend ka ng mga arts at saka workshop, art seminar para lalong gumaling kung meron ka mang talento dyan. It can start as a hobby, pero pag nakatapos ka, hindi pwede mo ipagbili. Di ba? Since single ka muna, mag-save ka muna ng pera, ha? Para kung sakali man talagang gusto mong magkaroon ng degree ng fine arts, ipag-aral mo yung sarili mo, yung full-time fine arts course. Pero sinasabi naman ng love ko, kung talagang mo yan, pwede naman na mga short-term courses. Okay? So, at enjoy dating na lang muna without boyfriend kasi a very positive person attracts better men than you have. Okay. Now, similar to Miss Jo ay si Miss Ann. Similar. Kasi halos pareho lang sila. Ito lang pagkakaiba. Si Miss Ann ay 55 years old. 55. Ngayon, siya ay ginagamot na kanyang kapatid kasi nagkaroon siya ng TB. That's tuberculosis. No? Kaya, napilitin siya mag-retire early. Kasi nga, because ito kanyang health issue, so nag-retire siya from teaching. So, teacher siya. Finalo din niya, sinundod din niya ang mga magulang na siya ay nakumuha ng education, kaya naging teacher siya. Kaya lang ngayon, wala siyang trabaho. Nakatira siya sa sister niya, okay? At also feeling depressed
at hopeless. Nagkaroon siya ng live-in partner na minahal naman siya, medyo hindi nagustuhan yung ng sister niya, nakatira siya sa sister niya, kaya pinahiwalay na siya. Okay, napaka-heartbroken daw niya. Meron siyang sinabi dito na gusto kong anuhin na gusto kong anuhin, pero okay, hindi ko kasi makita kung nasaan yun. Okay. Ayan. Ay, iba pala, another teacher. Okay, ito pala. O sige, Miss Ann, yung first point ko sa'yo ay lahat ng sinabi ko kay Miss Jo para sa'yo din yun. Lahat. Na? Dadagdagan ko na lang kasi may iba ng konti ang iyong sitwasyon. Ito yung dagdag ko. Yung unang dagdag ko will be dahil sa edad mo, tsaka sa financial, tsaka health condition mo, okay, medyo limitado ang mga options mo. Kasi 30 years old lang si Miss Joy. Ikaw 55. Si Miss Jo walang sakit. Diba? Okay. So, limitado. So, you will start where you are now. Where are you now? Living with your sister, taking medication for TB, early retirement, okay? So, sa bahay ka lang. Okay. So, yan ang limitasyon mo. Pero again, hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa sa buhay. So, ito sasabihin ko, right now, engage your mind and hands. Ano yung sabihin ng engage your mind and hands? Isipin mo yung mga bagay na hindi mo nagawa dahil busy ka sa pagtuturo. Pero kung may panahon ka lang, sana yun ang gagawin mo. Ngayon, you have all the time in the world to do what you have always wanted to do, but you never had time. Right? So I give you an example, no? Yung past 3 years, dinesisyonan ko na talaga yan, na ang weekends ko para kay Gabi sa apo ko. Kasi alam ko pupunta sa Amerika yan Kaya limitado lang ang pwede kong gawin. Marami kong gustong gawin, pero sinakripisyo ko yon. Willingly kasi gusto kong masolo yung apo ko ng weekends. Ngayon, nasa Amerika na siya. Alam naman, magmukmuk ako dahil miss ko na siya. So, ngayon, ginagawa ko yung mga na-pending ko. Yun ang marami kong libro na hindi nabasa. Ay, nako, yan. Yung aking transcript sa aking libro ay matagal nang hinihingit, kinukulit ako ng aking publisher ay hindi pa matapos-tapos. Wala akong panahon. Ngayon, na ang bilis, 2 ang transcript ko. And God willing, 2 ang librong ilo-launch ko this year. Diba? Kasi may panahon na akong gawin yun So, imbes na magmukmuka ganyan, siguro sa'yo, baka naman writing and reading, sige, baka naman cooking, craftsman, whatever it is. So, ang ibig sabihin doon will be, maging productive ka at maging positibo ka. Kasi ang nangyayari sa'yo ay yung sinasabi sa libro ni Ellen Langer. Ellen Langer is an American psychologist na researcher din. Ito ang kanyang libro na sabi niya, mindfulness. Sabihin, eto na niya, ang tao, kay Amerikano, kay Pilipino, basta ordinaryong tao, ang tao daw, kapag hindi focus sa isa at pinabayaan lang yung mind niya run idle. Sabihin tumunganga, maging sad, walang ginagawa, walang isipin. Ang default, sabi ng default, automatic. Ang default daw ng utak natin ay pumunta sa negative things. Alright? So kung wala kang ginagawa at wala kang alam gawin at nakatunganga ka lang diyan at ikaw ay umiiyak lang maghapon ganyan, ang automatic default ng utak natin ay isipin lahat ng kamalasan na nangyari sa kanya. That's the words they use, o kaya naman lahat ng mga regrets niya. Yan. Kaya sinasabi ko will be take hold, engage your mind, engage your hand para maging purposeful ka. Ayan. Alright? Sige. So, alam mo yung ginawa ni Jeannie, ang ganda. Dinownload niya lahat sa MP3 niya,
sa USB niya, lahat ng episodes ko, every now and then, nire-review niya. Siguro, gawin mo yon, no? Yung pinakamadaling, no? Pag narinig mo yon, oh, that's it. Okay? It can help you. Now, yung ating, yung susunod natin, another teacher. Ito yung nahanap ko. Another teacher siya. Teacher texter. Siya ay 61 years old. Okay. 61 years old siya. Public school teacher siya. Former master teacher. Kaya lang, 61 na siya, pero gusto pa rin niya magtrabaho para kumita kasi kailangan daw niya dahil siya ay biyuda. Dahil siya ay hiwalay sa asawa. May 3 anak, pero yung mga sarili-sarili na yung mga anak. Okay, kailangan lang niya yung kumita yung pera, kaya tumanggap siya ng position na back to teacher 1. Yan. So, ano naman ang kanyang, dinadaing sa akin? Kasi madalas daw na ma-stress siya. Ma-stress. Ano gagawin niya? Madalas siyang ma-stress. Kasi daw, due to the expectations. What are expectations, love ko? Inaasahan. Due to expectations of others being a former master teacher. Yan. Yun ang kinaka-stress niya kasi mataas daw expectation dahil dati siyang master teacher. Okay. Pero ito, babasahin ko lang bago tayo mag-break, ha? Sabi niya, Miss Malu, napapasaya ninyo po me. Napapasaya ninyo po me. Bukod sa mga coaching, nagkukwento kayo sa masayang pagsasama ninyong mag-asawa. Yan ang sabi niya. Well, thank you. Okay, thank you. At nakakatulong palang problema na dito pa lamang nakakapagbigay kami ng konting saya sa'yo. Alright? O sige. Magbe-break tayo is 1:41 in the afternoon. Importante ho ito, wag ho kayong aalis. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Tara na, tara na, tara na. Ikaw, ako, sila, kayo. Sa Star City, tara na. Tara na. Sa Star City, tara na. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System. Inaabsorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. When you use Pride Barretta, put stain away formula. Goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ko. Ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Barretta. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling Smart Dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling Smart Dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Malamig ba ang iyong Pasko? Huwag mo sanang kalimutan na ang araw na ito ay hindi tungkol sa iyo, kung hindi sa Kanya. Give the warmth of your love to Him at hindi mo mararamdamang malamig ang iyong Pasko. Isang mainit na pagbati ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga.
paano ba nagsimula itong nose lifting na ito? Based from history, was parang dahil ba sa dami ng ano bang tawag doon? Parang panawagan. Marami nangangailangan. Well, it started not as nose lifting talaga eh. Parang Cervantes, ang inyong life coach ng bayan is 1:45 in the afternoon. Ito yung tinatawag natin last leg, last quarter. At dito ho, mostly yung ating mga bagong listeners dito natatapat kasi naiinip sila, pihit ng mga sa radyo nila hanggang sa natsyempohan tayo. Kay 15 minutes listening, sabi, aba, meron palang ganitong programa, maganda, at iniintay-intay na nila. Okay? So, ito po, ang mag-usap tayo, Miss Malu, the very first professional life coaching on air program for the masses. Every Sunday lang ho tayo, 1 to 2 p.m. Now, nakalimutan ko ibigay, meron akong private hotline kasi ang dami nagtatanong dito. Okay, ano daw ba? Tumatawag sa DZRH. Okay, so yung RH, meron silang hotline, pero meron ho akong sariling hotline. Nakalimutan ko nang ho ibigay. Is, ito na ho, ang mukha yung lapis nyo, ballpen nyo. 0919-873-1921. Ulitin ko ho. 0919-873-1921. Ito ay private hotline ko. Kaya miski anong oras within the week ay pwede ko kayong sagutin. Meron ho na mga tinext yung mga problema na ine-airy ko kasi marami ho makikinabang kasi halos pare-pareho. Kamukha yung ginagawa ko ngayon. Ang dami nang nakaka-relate dito. Ang dami nang sabi sa akin para daw sila yung tinutukoy ko, no? Ang dami nakaka-relate dito. At kung napaka-sensitibo naman po at kayo lang ang nagtanong noon, diretsahin ko na kayo. I answer directly all your questions and I answer all questions except yung mga taong hindi maganda, malalaswa ang tinatanggap kong mga texts. Hindi ko sasagutin yun, syempre, no? Okay ho, ulitin ko daw. 0919-873-1921. Ayan na ho, ano? Ay, sige. Wala siyang sinasabi, pangalan niya eh. So, ano lang to? Miss Expectations. Ayan. Teacher Expectations. Yung first point natin, kailangan natin establish what is really happening. Kasi sabi mo lang na stress ka dahil sa mga expectations sa'yo bilang dating master teacher. Okay, basta na-stress ka lang. So you will have to establish what eksakto ang nangyayari. Kasi you ask yourself, tatanungin kita. Pwede mo akong sagutin sa text or wag na lang kasi didiretsuhin ko naman. Okay. Ito bang mga co-teachers mo at yung mga taong ito, okay, sinasabi ba nila sa'yo diretso na yung mga expectations nila either in a negative way or a positive way? Do they communicate it openly? Sabihin, okay, kung negative, ganito, kala namin, yung mga padinig, patutsyada, yung mga ganyan, pangungutya, kala namin master teacher siya, nalalaman pa lang niya, pareho lang sa amin. Ganon. That's communicating, na meron silang mataas na expectation sa'yo, kaya lang negatibo. Now, maaari naman kino-communicate nila, pero positibo, like, hay, naku, mabuti na lang, nakilala kita, kasi, marami akong matututunan sa inyo, kasi former master teacher ka pala, no? Positibo yun, no? Kasi pwede kang makatulong. O kaya, ito naman, baka naman kaya feelings mo lang yon or thoughts mo lang. Sabihin, feeling mo lang. O kaya naman, guni-guni mo lang yon. Tinitingnan mo sila, naku, baka mataas ang expectations nila sa akin dahil master teacher ako dati. Wala naman silang sasabi positive or negative. Diba? Kasi ang approach na gagawin ko, ang masasabi ko lang sa yung options, ay depende kung alin ang katotohanan. Alright, sige. Third point will be, you have 3 options. Now, if ikaw lang, okay, ang feeling at thinking na siguro mataas ang expectation nila sa akin dahil master teacher ako, pero ngayon teacher 1 ako. Wala ka naman naririnig.
Wala ka naman narinig. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong stress. Kung yan kung yan ang sitwasyon. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong you make your own ghost. You make, lahat na kinakatakutan mo, pero ikaw lang palang gumagawa nun. Alright? So, ang masasabi ko sa iyo will be, focus on giving your best. Whether ikaw master teacher lang, pero ang kakayanan mo at ang eksperyensa mo ay master teacher. Gamitin mo yan sapagkat teacher 1. So, you will be the best teacher 1 in your school. Diba? So, i-focus mo doing your best in your current position. Huwag mo nang intindihin pa kung ano yung mga, naku baka. I'll give you a classic example. Nangyari ito sa pamilya namin. Basta, may isa kaming kamag-anak, sinabi, hoy, yung mga ginagawa ninyo, ano na lang sasabihin ng ating kapitbahay sa iyo? Ganyan. May isa siyang kamag-anak din. Alam mo ba? Pumunta sa kapitbahay. Tinanong, diretso. Sabi niya, ito mga ginagawa namin ganito, ganyan. Okay, ano masasabi niyo doon? Ha? Wala kaming pakialam. Wala kaming pakialam. The thing is, I don't care what you do. I don't think about you. See? Ang ibig sabihin doon, wala naman silang pakialam, pero ikaw worried ka. Kalimutan mo na yon, di ba? Okay, focus ka lang dyan. Now, kung naman, sila positibo, like, sige naman, maraming matututunan sa iyo. Sabi mo, sige, share ko, anong gusto niyo malaman? Sige, discuss tayo. So, i-share mo, wag kang maging generous ka, i-share mo both successes and failures. Sabihin, what you did best and what you did, what succeeded, at yung hindi naman masyadong success para maging balanse ka. Kasi baka naman sabihin, napakayabang mo naman, di ba? So, balance yan, self-confidence and humility. Sabi mo, I did this, it did not work Okay, I did this, it worked. Okay, so bahala na kayo kung ano yung pipikapin nyo doon. O, di ba? Okay, so yan naman. Now, kung naman, negatibo, ang naririnig mo, kala namin gano'n. Ay, kala namin, gano'n lang pala, katulad namin ganyan. Ito, mahirap gawin. Pero sasabihin ko sa'yo, this is the best. Okay? Pray for these negative people. Ipagdasal nyo sila. Sabi mo, ano? Sinisiraan na nga ako, sinasaktan na ako, pagdadasal ko pa sila, bay manigas sila, di ba? Sinuswerte? Ganyan ang mga sagot sa akin. Hindi. Okay? Ginagawa mo to hindi para sa kanila. Ginagawa mo to para sa iyo. Alright? Now, kasi you cannot pray for someone and be angry at the same time. Kasi baka patulan mo yan. Ayan na nga, nai-stress ka na di ba? So, gagawin mo to para mawala yung stress mo kung ito yung katotohanan. Kasi, sabi ko nga, you cannot pray for people and hate them at the same time. Diba? It will be easy for you to be nice to them. Na hindi ka plastikan ang gagawin mo. Hindi ka plastikan. Kung hindi, talagang buo sa kalooban mo kasi ang Diyos supernatural na nagbibigay sa iyo ng ability to be nice to them. And if you're nice to them, they will be nice to you. They will at least stop being sarcastic towards you. Diba? So, overall, even if you're just teacher 1, continue self-study. Kasi, tingnan mo pag new knowledge, tsaka experience, napaka-powerful combination yan, tandaan mo. Pakanyan. Right? Ang pinakamaganda sa lahat, okay, you please God. Sabihin, ang i-please mo si God in everything you do, para mawala na ang focus mo so what other people think and what other people say. Kasi masaya ka. That's how you fight negativity. Maging masaya ka dahil God makes you happy. Diba? Itong si Miss Young Girl, bata pa ito kumpara dun sa tatlong ito. Okay? Isa 30, isa 55, isa 61. Pero female din siya, bata pa siya. Hindi niya sinabi sa akin ang tunay niyang edad ngayon, pero yung mga nakaraan. No? So I think this girl is, if she's not 16, mga 17, 18 siya. No?
Sabi niya, bata pa lang daw siya, iniwan na ako ng magulang ko sa ibang tao. So, ibang tao nagpalaki sa kanya, pero maayos naman papalaki. Hindi naman yun ang problema niya eh. No? Now, nalaman ko na ang dahilan kung bakit nagkaganon. Kasi yung ipinanganak ako, mama ko, 15 years old lang. Oh my gosh. 15 years old lang daw yung mama niya at yung papa niya is 17 years old. Okay. Hindi daw nila alam ang gagawin nila, paano siya bubuhayin, kaya iniwan na lang siya dun sa nagpalaki sa kanya. Alright. Now, yung 14 years old siya, ipinakilala siya ng kanyang adoptive brother. Sabihin, yung kinilala niyang kuya, doon siya nagpalaki sa kanya, sa isang tao na papa daw niya yun. Papa daw niya yun. Alright? At pinakita naman daw nung papang yon ang pagmamahal sa kanya, inalayo na pinakain siya, inalagaan siya, pinakilala pa nga siya doon sa asawa niya ngayon at saka mga anak ngayon. So maganda naman pala ang pakitungo sa kanya. 2 years after, tapos in the meantime, text siya, call siya, ganyan. Yung 16 years old na daw siya, ay pangatlong beses siya dinala doon sa bahay ng tatay niya to be with the family. Pero sa buong pagkakataon na yun daw, gustong-gusto niyang magtanong pa ng mga bagay tungkol sa buhay niya kasi wala siyang kaalam-alam sa pinagmulan niya at siya'y masyadong mahihiyain. Natatakot naman daw siyang tanungin doon sa kanyang papa, kaya isang araw, tinext niya. Ang text daw niya ay gusto ko malaman, ikaw ba talaga ang tunay kong papa? Kasi gusto naman talagang malaman, di ba? Aba, ito ang sabi sa akin. Nagalit ang papa ko at ito ang sinabi sa kanya. Kung nag-aalinlangan ka, ay huwag ka nang mag-text at tumawag. Sayang lang pagmamahal ko sa'yo. Sana di tayo nagkita o nagkakilala. Salamat sa iyong pagkukunwari. Anong klaseng sagot siya? Tinatanong ko lang ng matino, Papa. Kung ikaw ang tunay, iniwanan mo yung anak mo eh. Natural, ganun lang yun. Lalo daw, nasakdan daw siya at lalo daw nagulo isip niya. Ang tanong niya, anong mali sa tanong ko? Gusto ko lang naman malaman yung katotohanan at kung okay katotohanan at kung okay bang mag-text ako at mag-call sa kanya na paulit-ulit. Yan ang tanong niya. Nako, it's 1:57. Sandali lang to, Iha. Okay, first point. Walang mali sa ginawa mo at walang mali sa tanong mo. Okay, normal lang yon. Kasi gusto mo lang malaman ang katotohanan kasi hindi ka namang laro ang disusi. Porque ba sinabi siya, ako papa mo, yay! Aba, hindi po ganon, ha? Kung ikaw nakikinig ng lalaki ka, iniwan mo yung anak mo pagkatagal-tagal, tapos tinanong ka lang, gusto mo eksakto, sabi, ako papa mo, binigyan kita pagkain, mga ganyan-ganyan, tatanggapin ka na? Aba naman, hindi ganun kadali yun, no? Sa buong buhay mo, wala kang ka-idea sa kanya. Tapos, ngayon, tatanungin mo lang, grade pa. Okay. Second point, bagkos, ang malaking may pagkakamali ay yung papa mo. 2 beses kasi naktan, yung unang iniwanan ka at ngayon sa ganitong pagsagot. Okay? Hindi malawak ang utak niya, Iha. Hindi siya marunong umintindi ng tao. Ayan. Third point, anong gagawin mo ngayon? Una, huwag ka nang mag-text at huwag ka nang mag-call. Tigilan mo na yan. Bakit? Namuhay ka ng ilang taon na wala naman siya sa'yo, tapos ngayon, sandali lang, ganito pa. So, pwede kang mamuhay na wala siya para katulad ng dati. Okay? Normal lang, huwag ka mag-alala, normal lang hanapin ang pinagmulan mo. Pero hindi normal na ikaw ito be stuck in the past. Ang sabihin, puro nakaraan na lang. Puro nakaraan. Yung nakaraan, hindi mo kasalanan. Okay? Pero, yung present at future mo, magiging kasalanan mo kung hindi ikaw mag-move on. Kung wala kang ginawa, kundi sisihin ang iyong nakaraan. Kasi, meron kang dapat gampanan doon. Now, hindi mo rin dapat ikahiya
ang nangyari sa'yo kasi maraming successful people ang iniwanan na ulila. Okay? Hindi yung tunay na pamilya nila. Pero because sila ay gusto nilang maayos ang buhay nila, kaya siya naging successful. Kaya, don't live in the past. Iha. Alright? May magagawa ka pa. So, pag pinagsama-sama natin itong lahat ng mga babaeng ito, ano ang conclusion natin? Nag-develop sila ng victim mentality na nawawalan sila ng pag-asa dahil biktima sila. Dahil may mga nangyari sila na ayaw nila. Tama. So, hindi ibig sabihin na sisihin sila sa nakaraan nila. Pero, responsibilidad nila na ayusin ang buhay nila. So, hindi forever mo silang dapat na sisihin. Okay? At ito pinakamaganda. The best thing to do is go to God. Pumunta ka sa Diyos. Ialay mo ang buhay mo sa kanyang anak na sa Jesucristo. You know why? Kasi siya lang ang pwede magbigay sa iyo ng bagong pag-asa, bagong buhay, at bagong umpisa. A new hope, a new life, a new beginning. Kaya, now, alam niyo na, kung bakit ang ending ko palagi is life is beautiful. Kasi nga doon ako naniniwala at marami na akong ilang taon ko nang ginagawa ito at nakikita ko na anuman ang mangyari sa atin, miski na puro negatibo, kaya natin bumangon because life is beautiful and God can make us new. Ayan, 2:01 in the afternoon na. Kaya, nagpapasalamat ako kay Shemuel Novero, yan, sa ating tech. Nandiyan ba si Nandiyan si Efraim? Si Efraim Balingkongan at medyo lumabas lang si Rene Abinales sa kanilang tulong sa akin. At syempre si EJ Ayalde. Yan ang napakatyagang mag-upload ng aking episode week in and week out. Okay, thank you very much EJ. At tandaan ninyo, huwag kayong aalis, ang tabayanan nyo ang MBC Sports At tandaan ninyo, ano man na mangyari sa mundong dakilang ito, life is beautiful. So, nagmamaalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Huwag niyong kalimutan, text nyo ang inyong mga gusto katanungan, 0919-873-1921. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Mga misis, goodbye na! Samahang pinagtibay na ng panahon. Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maria Sharapova is back. Jason Day, #1 player in the world. But it was listening. Rose on the drive and 3. Second major star of the Tour de France. James drives, gets in the pace, gets his off rebound. And Nico Rosberg has made it 3 wins out of 3. The hero, the god of Italy. Amazing. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at welcome sa isa na namang edisyon ng Game Now! Ako na naman ang inyong makakasama, si Toby Pabon, sa isang oras ng talakayan, usapin at balitaan tungkol sa lahat ng nangyayari sa pagpalakasan. Bueno, pasadahan muna natin ang mga nangyayari, mga pinakamabigat na issue sa mundo ng sports dito lang sa Game Now. Manny Pacquiao wagi sa pagbalik sa boxing ring. Ginamit ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao ang kanyang experience para ma-outbox ang mas batang WBO welterweight champion na si Jesse Vargas sa kanyang pagbalik sa boxing ring. Sa unang rounds ng laban, sinubukan ni Vargas na i-execute ang kanyang game plan laban sa pamansang kabao. Binigyan niya ang sarili ng distansya at maingat na ginamit ang kanyang jab para mag-lead papunta sa katawan ni Manny.
Pero nakakapasok pa rin si Manny sa depensa ni Vargas at isang kaliwang suntok mula kay Manny ang nagpatumba sa champion sa second round. Dito na lalong nahirapan si Vargas dahil sa paggalaw ng pambansang kamao. Bagaman maingat ang pag-atake ni Pacquiao, nagagawa pa rin niyang makapasok ng kombinasyon. Unti-unting bumaba ang depensa ni Vargas at nagsimulang mamaga ang kanyang mga mata, hanggang sa nagkaroon ng sugat sa taas ng kanyang kanang kilay. Sa huli, kahit naging maganda ang paghanda ni Vargas para sa kanilang laban, nagawa niyang i-execute niya ang kanyang plano na naig pa rin ang lakas ng suntok at experience ni Manny Pacquiao para mag-dominate sa kanyang pagbalik sa boxing ring. Pacman, kinailangan tahian ng sugat. Kinailangan ng pambansang kamao ng 16 stitches para maisara ang natamo niyang sugat matapos ang kanyang huling laban kay now WBO welterweight champion Jesse Vargas. Kahit convincing ang pagkapanalo ni Pacman sa kanilang laban, hindi mapagkailang nakatanggap pa rin siya ng ilang tama sa ulo. Kabilang na ang sugat na dumugo pagkatapos ng laban. Ayon sa reports, kinailangan ng 16 stitches para lang maisara